Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat ba kayo ay nakasmile? Bakit naman sila mag-i-smile? Alam ka naman, naka-frown sila, papangit yun. Alam mo ba, sabi nila, pag ikaw daw ay nakatawa, kakaunti ang wrinkles mo. Tawa na tayo. Ayan. Tignan mo nga naman. So, mas masaya tayo pag naka-smile. Mas marami daw kasi yung alam mo ba, sa totoo lang, ito hindi kita gina-joke ha. Pag nakikita ng mga ibang estudyante mo, o kaya yung nung kanina nga, binakita ko doon sa isang estudyante mo yung larawan, sabi niya, parang hindi ka daw nagbago. Ano ako, vampira? Hindi nga, totoo. Parang ganun pa rin. So, ibig sabihin, maganda ang iyong aura. Diba? Ganyan talaga pag masaya at hindi masyado Yung namumblema. vampira, hindi naman din nagbabagi. Tingnan ko yung leeg mo. Yung vampire. Tingnan ko yung leeg mo kung may dalawang butas. May dalawang tusok. Diba? May dalawang tusok. But anyway, again, sana po ay maganda at masaya kayo ngayong gabing to habang kumakain kayo ng inyong gabihan. Okay? Anong gabi? Hapunan. Ay, sorry naman. Hindi ba gabihan yun? Hindi, gabihan. Hindi. Ano yung pagkain sa gabi? Hapunan. Dinner. Hapunan. Hapunan. Yan. Hindi gabihan. Sorry naman. Tao lang. Kasi, at yung sa yung sa umaga, hindi rin umagahan. Almusal. 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 Ande, pero minsan sinasabi nila, ano ba yung pang-umagahan? Agahan! Agahan. Ano bang agahan mo? Tingnan mo. Meron din naman ako alam na Tapos, konting tanghalian. Tanghalian. Pananghalian. So, gabihan, mali. Tapos, okay, sorry. hapunan. Sorry naman. Sorry naman. Tao lang. Okay. Forgiven. Okay. Anyway, kayo po ay dyan lang sa inyong kinakain na gabihan. Hapunan niya. Sa inyong hapunan, okay, kami nang bahala sa inyong mga usaping legal. Ayan, makinig lamang po kayo sa amin at marami kayong matututunan. Iniisip ko nga, ano ba masarap na hapunan? Na naman, kakain ka na naman, parang kumain ka na kanina eh. Merienda yon, no? Kaya nga iba yung merienda. Merienda pa yun? Hapunan. Parang yung merienda mo kanin. Hindi. Di ba? Hindi. Sige, okay. Mais. Mais. Anyway, eto na. Uy, grabe, mais din. Heavy yun Heavy nga eh. Heavy yun. Anyway, ito ang mga numbers na pwede ninyong tawagan, attorney, Kapag ka Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Ayan. Ay, hindi nyo na po kinakailangan kabisahin yun. Tingin kayo ron sa monitor. Oo. Pero nakalimutan natin nag-opening na ba tayo? Ako yung Mare ng Bayan, Maria. Sige. Ako naman po si Atty. Danny Con, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Kasi alam mo, marami nagtatanong, bakit mo ba naging kumari si Maricel? Ay, bakit nga ba? Ay, hindi ko kumari yan. Tingnan mo ang sama ng ugali nito Talaga namang hindi kita kumari, madam. Ay, hindi. Ay, ano tayo? Sandali, meron ba tayong pinagtuangan? Wala eh. Wala rin eh. Wala naman akong inaanak sa bakit mo. naman kasi? Ba't hindi mo ba ako magiging kumari? Ako nga ang kumari ng bayan. Ay, tama ka din. Kaya naging kumari mo ko. Kasi kumari ka nga pala ng bayan. Ng bayan. Ayan. Sige na. Sige. Matigil na. Itong edad ko, 32. Ang edad mo? Yan. 10 years ago. Marie, 32. Malabon City, attorney, 15 years na po kaming nagsasama ng asawa ko. Nakakahiyaman pong sabihin, pero wala po siyang kakayanan na mabigyan ako ng anak. Nako, Direk Bebet, ang gandang istorya nito. Gawin na natin to, ha? Sige. Ayan po sa doktor na ayon po sa doktor na tumingin sa kanya, gusto ko na pong makipaghiwalay. Sana, pwede po bang grounds yun na di kami nagkaanak? Hindi po. Hindi po ground na... Ang sterile? Hindi. Oo. Kasi yan parang walang iniwan sa baril yan. Yung barel, kapag pumuputok pero blanco ang bala, sterile yun. Pero kapag yung baril hindi pumuputok at all,
impotent yun. So, paano? So, hindi siya pwede? Hindi ho kasi... paano gusto niya magkaanak? Apo. Pwede po kayong gumawa ng alternative method para kayo ay magkaanak. Pwede po kayong kasi parang the way I look at it, gusto niya makipaghiwalay, hindi lang siguro dahil sa anak. Kasi, alam mo, 17 years old. Kung ikaw ka nga, makikipaghiwalay ka na dahil sa aso Ito walang anak. Diba? Walang anak ito. Kaya gusto niya magkaanak. Ulitin ko ulit, hindi aso, babies. Diyos ka pa. Baby. Ngayon, gusto niya magka-baby. Sabi siguro niya, kung hindi mo naman ako mabibigyan ng baby, pwede na lang aso. Pwede baby fur babies. Iba naman yung baby, iba yung aso. Okay, sige, fine. Okay, ngayon, pwede po kayong sumangguni sa isang fertility doctor. Pero mukhang sumangguni na sila At saka parang alam mo, mukhang talagang feeling ko lang feeling ko lang, gusto niya talaga makipaghiwalay. Hindi dahil saan. Kasi alam mo, baka ginagamit na lang yung hindi dahilan. magkaanak. Yes. Feeling ko dahilan. Sa tingin mo, anong palagay mo na dahilan? Baka hindi na siya masaya. Kasi 17 years na silang magkasama. Tama ba ako? Patingin nga nun sa ilalim. Sabi niya, hindi, sa baba. Yung kanina, 17 years old pa lang sila noong nagsama na sila So medyo kung 32, matagal na panahon na yon, almost 15 years na. Yan nga, 15 years na bata pa sila, parang nawalan siya ng choice nung bagets siya. So parang, alam mo yun, baka lang, hindi pa naman ilan taon na siya, 32, pwede pa ba siya magkaanak? Pwede pa. Pwede pa. Pero ang tanong ko is, bakit ganyan ang sumagi sa isipan mo? Hindi mo na ba siya mahal? Kasi baka mas gusto niya may anak siya para meron siyang nilalaro-laro. Binibihis-bihisan. Ay, ginagawa ko yan sa babies ko. Sa aso? Babies! Kawawa naman yung aso. Hindi naman sanay na binibihisan yun. Nilalagyan ko pa nga ribbon Asos, ginoo. So, paano to? Feeling ko lang hindi ang sila... tinatanong lang naman niya, ito po ba ay ground para sila ay magkaroon ng legal separation? Hindi po. Okay, hindi po ito ground na hindi kayo magkaanak. Pero kung talagang gusto nyong magkaanak, pwede po kayong una ay baka magpasorgate, pero parang wala yata sa bawal Pilipinas dito. niya. Ano ka ba? Babae naman siya, hindi naman... Pangalawa, hindi ang surrogate, hindi naman siya magbubuntis Siya nga, pwede siya magbuntis hindi natin kasi alam Hindi naman niya sinabi kung sino may diferensya. Yung asawa niya. Lalaki yung, siya pwedeng magbuntis Wala kasi po babae siyang siya. Kakayanan na mabigyan ako ng anak. Ayon po sa doktor. Yung lalaki ang hindi kayang magbigay. Pwede bang masabi yung baog? Baog. Yung lalaki. Ano masyadong masakit sa tenga. Wag na natin masyadong ideya. Masyadong masakit. Baog yung lalaki. Kaya nga maski anong gawin niya, ay talagang hindi siya... So, kahit kunin mo yung kanyang sperm, kahit na sterile, wala rin patay. Patay ang mga sperm. Easy. Masakit. Masakit. Ngayon, pwede naman po kayo mag-ampon. Totoo yan. Totoo. Mag-ampon kayo. At yung iba inaampon nila yung mga kamag-anak. Yes. Alam mo dyan, marami akong mga kaibigan na nung una walang anak. Pero pagka sinasuggest namin yung mag-ampon, parang ayaw. Pero yung mga nag-ampon, ay naku, tuwan-tuwa sila at nakapag-ampon sila. That's true. Pwede ba? Or ito lang tanong ko lang naman baka lang, hindi pa naman baboy manok, di ba? Okay ba sa kanya from a sperm bank? A donor. Donors. Di baka gusto okay ba yan? Merong sperm donor. Oo, sperm Pwede donors. naman ang sperm donor. Hindi nyo kilala Hindi, kapatid ng asawa niya, para kamag-anak nila. Pwede rin. Oo. Total, hindi naman, you don't have to do the act. Kasi maraming maraming paraan. Hindi, artificial insemination. Yes, kasi sa totoo lang, if you do the act, pelikula na naman yan. Ay, gusto-gusto ni Direk Babet yan. Parang merong ganong pelikula. Ay, may ganyan. Parang gano'ng kadalas ang minsan niya. Ay, naku, grabe. Alam ko yan. Sino bang artista dyan? Napanood ko yan Oo, ang ganda ng pelikula na yan. At saka may Baby Maker. May parang... Si Dina Bonavian, tsaka si Vilma Santos. Kabubiyuda lang.
Ay, oo nga. Pero ang ganda ng pelikulang Ni yan, Tita ha? Dina. Nga. Tita talaga. May tita pa siya. Anyway, so ang daming choices na pwedeng pagpilian. Nasa sayo na yan. Pero kung talagang tanungin mo na... Kung yung ba ay ground, hindi. para hiwalayan mo yung asawa mo, ay hindi po. Okay, sige. Hindi po. Hindi. Pero 17 years old siya nung kinasal mo kang yun yung ground. Baka iba na ang grounds. 17 years old sila nagsama. Baka yun na yung Kung grounds. 17, hindi, pero kailan ba? Sabi, 15 years. 17 years old nga lang daw Nung pa lang sila'y sila nung nagsama na. Pero hindi, nagsama, pero kailan sila ikinasal? May point ka dyan. Hindi naman sinabi kasi kung Kasi kailan sila tatawag ka, nagpakasal. Marie, para nagkakaintindihan tayo. Sige, Tama. eto muna. Si Polly naman. Hello Ayan, po. buti itong si Polly, mukhang malinaw. Oo. Kinasal kami ng Australian na husband ko last year sa Makati via civil wedding. Registered na din at nakakuha na po ako ng PSA ng marriage certificate, new passport and all. Kaso, ito ang problema. Nalaman ko po na ongoing pa din pala ang divorce niya sa Australia ngayon. Naghiwalay na kami. Need ko lang po ng advice kung paano magsimula, anong maaari kong gawin dito upang ma-avoid. Ba't mo naman hiniwalay yan? Sinendan ako ng ex-wife niya ng court orders at proof na ongoing ang divorce nila. Paano po ba sa bigamy ito, attorney? O ano ang maaari kong gawin para mapasawalang, para mapawalang bisa ang kasal niya? Bakit naman? Hindi, kasi meron tayong sinusunod na prinsipyo na maliban ko ikaw Muslim na lalaki, hindi ka pwedeng mag-asawa ng more than once. Dapat isa-isa lang. Hindi. Tanong ko lang kasi Australian naman pero nga walang divorce Di sa madalit sabi, yung Australian ay nananatiling kasal doon sa kanyang asawa na nasa Australia. Kaya nga pinadalan nga siya, at para patunayan sa kanya, na ongoing pa. Sabi niya, Mare, walang bisa yung kasal nyo, kasi hindi pa kami divorce. Eto, ongoing pa ang divorce namin. So, ang mangyayari tuloy sa kasal nila, bigamy. Void. Wag na muna yung bigamy, void. Avoid muna. Pero, kinakailangan po ninyong magsampa ng kaso sa husgado para ideklara ng husgado na walang bisa yung kasal na yon upang kayo ay makapag-asawang muli. So, kung mahal pa niya rin yan, hintayin niya yung divorce, pakasal sila ulit. Yes. Pakasal sila. Okay. Ngayon, meron bang bigamya? Kasi kung hindi mo alam, di ba? Kasi merong certificate of, binigyan siya ng certificate of capacity ng kanyang embahada. Kasi kung ikaw ay isang foreigner at magpapakasal ka sa Pilipinas, hihingin ng civil registrar para mag-issue ng lisensya ang certificate of legal capacity to marry ng Australiano. Bakit nga sila nagpakasal? At yun ay hihingin doon sa embassy niya. Ba't siya nakapagpakasal kung... Sa madalit sabi, merong in-issue na certificate of legal capacity. Kaya nga. Yung embassy nung Australiano. Paano na yun? Hindi. Baka naman kasi hindi totoo na merong ongoing proceeding pa sa divorce. Baka fake news yun. Naku, napeke ka, friend. Dapat verify mo muna. Kaya nga, hindi siya assuming na totoo. Yes. Hindi siya makakasuhan ng bigamya. Ang makakasuhan ng bigamya yung asawa niya. Okay, kasi yung asawa niya hindi niya alam. Pero siya hindi niya alam na meron na ongoing pa pala yung divorce proceeding sa Australia. Kaya hindi siya maliban na lamang kung nakikisama siya. Ngayon na alam na niya, makikisama pa siya. Pero ongoing na naman yung divorce. Pero hindi na bigamya yung kaso doon. Ongoing na naman yung divorce nila. Intay mo na lang ng korte. Mabilis naman sa ibang bansa yan. Okay. Hindi naman matagal ang divorce sa ibang bansa. Baka naman ayaw na rin niya doon sa asawa. That's sad. May factory defect. Parang kanina yung may factory defect. Hindi naman dito nag-apply yun.
O sige, eto naman, si Desmond ng Caloocan City, gusto po kasing malaman kung okay lang po na ang CCTV ng kapitbahay ay nakatutok sa inyong bahay. Ba't ganun? Nang ilang hakbang lang ang pagitan paglabas ng bahay mismo. Nasa isang compound lang po kasi kami at maliit lang po, halos ilang hakbang lang ang pagitan. May alitan po kasi ang family ko at yung kapitbahay namin. Tama po ba yun? Well, teka muna, wait. Sumakit yung bangs ko. Kasi siyempre, ang sasabihin na rason ng inyong kapitbahay na Minamatsagan sila. hindi, sasabihin niya, ay hindi ho, for security natin yan. Kasi ho, pag may papasok na magnanakaw, makikita po natin. At kayo nga po, sa inyo nakatutok. So kung may pumasok po magnanakaw sa inyo, kitang-kita, hagip na hagip ng camera. Hindi Pero di ba an invading of private property yun? Hindi katwiran yun. Kaya yung sinasabi ko na gagawin niyang katwiran, hindi katwiran yun. Ay, hindi. Tanggalin mo, huwag mo itutok sa amin yan. Tutok mo sa bahay mo. Tama! Yes. So, mali yun. Sabihin mo doon sa kapitbahay, itutok nyo. Kung hindi, pwede kayong mademanda. Yes. So, kasi invasion of privacy. Ay, invasion of privacy mo pala yan. Ngayon, kung ayaw talaga, ay di maglagay rin kayo ng camera, tutok nyo sa bahay niya. Tutukan na lang. Tutukan tayo. Ang ganda naman ng advice na yan. Hindi, sa akin naman, kasi kadalasan yung mga tao, pag ginagawa nila sa ibang tao, okay sa kanila. Pero pag gagawin na sa kanila ng ibang tao, yung ginawa nila, galit sila. Tingnan mo ay, nga hindi naman. yan application ng golden rule. Yan, that's bad. Bad yan. Pag tinutuka ka, tutukan mo rin. Sige, tutukan tayo? Ano ba yun? Ano yun? Hindi, pero meron nung kayong karapatan. So, pwede kayo magdemanda. Okay? Patutok nyo sa kanila lang. Okay, eto Sabi na. nyo, doon lang ako kayo magtutok sa bahay nyo. Wag sa amin. Wag sa amin. Okay. Popoy ng Rizal. Hi po, attorney. Ask ko lang po anong magandang gawin tungkol po sa pag-file ng extrajudicial settlement of estate ng aking yumaong ama. 6 po kami magkakapatid at ang iba ay matagal nang naninirahan sa ibang bansa, gaya ng Japan, Canada, Spain at Hong Kong na mahigit 20 years na po. At siguro doon na sila nakatira, no? Mangyari po na ang address ng aming gagamiting lahat ay ang dati naming tinirahan dito sa Pilipinas. Maari po ba ito? At pwede po ba silang bumalik sa Pilipinas upang pumirma? At paano po yung ibang hindi makakabalik dito sa Pilipinas para pumirma ng papeles ng extrajudicial settlement of estate? So, ibig sabihin, marami sa kanila wala na dito sa ating bansa, namatay ang parents, Tagal merong na, sa naiwan. most likely pa nga, baka mga foreign citizen na sila. Yes, may naiwan na properties. Paano yan? Ganito po yan. Yung pong naiwan ng ari-arian ng inyong magulang ay mamanahin po ninyong lahat na magkakapatid. Maski po ang mga kapatid ninyo ay napadpad na kung saang mandako ng napakatagal ng panahon. Basta po sila ay nandiyan pa. Buhay pa. Buhay pa sila. Ay magmamana po sila. Yes. Okay. At kung sila nga ay namatay, at meron naman silang mga naiwanang anak, hahalili nga yung mga anak nila doon sa mga namatay nilang mga magulang. Sa madalit sabi, wala pong bale. Hindi po importante kung ilang taon na silang nanirahan sa ibang bansa. Meron pa rin po silang karapatang magmana. Susunod. Sir, paano kung sila yung mga foreigners na? At kung hindi sila makakabalik dito para pumirma. Foreigners muna. Foreigners muna. Kung Okay. sila ay mga foreigners na, sila ba entitled pa rin magmana? Opo. Isa po yan po ang exception sa prohibition sa ating saligang batas na ang isang banyaga ay mag-aari ng lupa. Ang exception po, kapag ito ay mana. So, kung binana po ito ng anak na dati Pinoy, ngayon ni Amerikano na, sapagkat magmamana sa ama niyang Pilipino, allowed po na siya ay allowed ng batas na ariin niya ang kanyang mana na lupa mula sa kanyang magulang. Okay, pangatlo, di gagawa sila ng extrajudicial settlement of estate. Yeah. Yan po kinakailangan pirmahan nilang lahat sa harapan po ng abogado.
Kinakailangan nakaharap sila sa abogado, pipirmahan nila, para sa ganoon, sasabihin nila sa abogado, ayan, pirma ko po yan, ako po yung taon na nakasulat dyan, pirma ko po yan. Gagawa naman ngayon ng sertifikasyon yung notaryo publiko na nag-appear nga sa kanya itong mga magkakapatid na ito. Sabi niya, may mga uuwi. Doon po sa mga uuwi at nandito sa Pilipinas, dito po ninyo yon pipirmahan sa harap ng abogado. Kung meron pong hindi makakauwi, ipadala po ninyo yung dokumento ron, pipirmahan po nila yan sa harapan ng ating konsulado sa ibang bansa at ipadadala rito kompleto na pirma niyan. Kaya lang, dalawa notaryo niyan. Notaryo, nung notaryo publiko na nandito sa Pilipinas kung saan humarap at pumirma ang mga kapatid na umuwi, at yung konsulado natin sa ibang bansa kung saan umapir yung mga hindi umuwi sa Pilipinas. Okay, saan mauuna? Ito muna sa Pilipinas. Pwedeng na sa Pilipinas kung sino yung nauna. Halimbawa, na umuwi na sila. Di pa unahin na rito. Okay. So, hindi kailangan na mauna muna yung notaryo dito bago dun sa ibang Hindi bansa. naman. Pwedeng kahit na Pwede ano. niyang sabay. Pwedeng sabay. Pwedeng sa magkaibang dokumento, okay, ipumirma siya rin, pero magkahiwalay na dokumento pero parehong-pareho. Okay, parehong-pareho. Alright, sige. Eto na, si Ronnie, 27 years old. May tanong sa'yo, attorney. Magandang gabi sa'yo, Ronnie. Good evening. Good evening po, Attorney Edma. And katanungan lang po. So, may kaibigan po ako sa Facebook na nag-post ng kasiraan sa nakakaaway na sa negosyo. Nag-alala lang po ako dahil nagbanta yung sinisiraan niya na sasampahan din daw niya ng cyber libel ang lahat. Nag-like at nag-comment sa post po ng kaibigan. Isa po ako sa nag-like. Samantala, ibang kaibigan ko naman po ay nag-comment po sila sa aking post. Maaari rin po bang demandahan ng cyber libel? Nakuha ko na. Sa akin pong Nag-like lang siya eh. Sa akin pagkakaalam, kung nag-like lang po kayo, ay hindi kayo makakasama. Pero kapag ipinasa ninyo yan, Nag-share ka. Isinyer po ninyo yan. Oo. Sabit po kayo dyan. Yan. Nag-share ka ba, Ronnie? O nag-like Hindi naman, lang? sir. Ayan. Nag-like ka. Ba't ka kasi nagla-like? Sabi O, niya, talaga, like Ronnie ko eh. Ha? Pero kaya ako walang social media eh. Tingnan mo. Pag wala kang social media, wala kang Wala kang problema. problema. Diba? Bakit mo naman ni-like? Galit ka rin. Huwag mo nang sabihin Hindi niya, naman baka ito maging dahilan para mademanda. Hindi, joke lang. Okay. Huwag ka na kasi magla-like. Pwede ba unlike mo? Unlike mo na lang. Ha? Di... Nakunan ba niya lahat? Ganon? Rodney, okay ka lang? Okay lang naman po, Attorney. Sige, Pwede wag mong mo na lang unlike. i-share. Huwag mo i-share, ha? Apo. At saka yan naman, kumakulong ka niyan, mga isang buwan lang. Di dadalawin ka ni Mari sa kulungan. Gusto mo ensimada? De, Rodney, tanggalin mo na. Okay, wag mo na i-like. Pero according kay attorney, wag mo lang i-share. Pero hindi ka naman masasama sa demanda. Tama ba? Sige po. Yun ang pagkakaintindi ko sa batas. Ayan. Okay, Ronnie? Noted po, Attorney. So, wag kang masyadong mabahala. Okay, hindi tuloy nakatulog. Ikaw kasi. Okay. Ronnie, okay ka lang? Okay lang naman po, Attorney. Mare lang, Mare. Unlike mo na ha. Pindot mo, unlike. Okay? Apo. Para wala tayong issue, ha? Wala tayong issue. Unlike. Okay, sige. Do not share. Okay. Okay, Meron pa ba bashing. tayong Meron pa tayong... Okay. May isa pa. Ayan, si Abby. Si Abby ng Aklan. Namatay po ang aking kapatid halos 8 buwan na. Ba't ka natawa? Namatay po ang aking kuko. Di ba? Namatay po ang aking kapatid. Halos 8 buwan na ang nakakaraan. Ngayon, nalaman po namin na may hindi pala siya nabayarang utang sa credit card. Gusto ko lang po sanang malaman kung pwede po kaming habulin ng bangko para sa utang na naiwanan niya. Magandang tanong. Yes, hindi po. Yung po kasing utang ay namamatay kasama nung nangutang. So, hindi namamana. Hindi po namamana, kaya lang datapwat ngunit. Subalit. Yan. Ayan. Kung may naiwanan pong ari-arian ng kapatid ninyong namatay, sasagutin po ng mga ari-ari ang naiwanan
ang mga naiwanang utang. So in short, kung may bahay siya, Ayan, kung may bahay siya, nakapangalan sa kanya, ay hahabulin yun ng credit card. Yan. At yung mga credit card companies ay nag-i-engage siya ng mga credit investigator. aba, may ganun Makikita nila ay, nako, may naiwanan ho palang kotse. Yung kotse, babatakin nila. Pag may naiwanang deposito sa bangko, ay meron hong deposito sa bangko bilis Okay. Ang tanong, paano kung mahirap pa siya? Sa daga. Sa daga. Di sa madalit sabi, kaya siguro namatay, walang pambayad. Ay, wala po. Hindi mamanahin ng sino man ang utang na naiwanan niya. Question. Ito kasi, sabi niya, pinsan ba ito? Ano ba niya? Pinsan? Tama ba ako? Kapatid. Paano kung nanay or anak? May diretsong yun Kasi ito kapatid lang paano kung yung tatay ang nangutang baka maipasa sa anak? So hindi rin? Hindi rin. Basta hindi minamana ang utang. Anak sa tatay, hindi rin? Hindi rin. Pag namatay siya na may utang, siya lang. Ano ngayon ang dapat mong gawin? Anong gagawin mo? Ay, bago ka mamatay, mangutang ka na ng mangutang. Hindi ako nagsabi niyan. Siya. Bago ka mamatay, mangutang ka ng mangutang. Tama ba yun? Ay, siyempre, hindi ka pupunta sa langit. Lagot Sa ka. impyerno, Lagot sa impyerno ka. ang Bawal, punta. bawal. But anyway, nakakatuwa naman Mainit daw. Nakaw. Ay nako, mahirap doon. Mahirap pagka doon ka ng utang. Nako, delikado. But anyway, sana po ay naibigan ninyo ang ating programa ngayong araw na ito, no? Sa susunod talaga. Pag Holy Week ba, Direk Bebet, may acting kami dalawa ni President. May acting kami. Parang hindi ko kaya. Baka siguro kapag mahal na araw, medyo magpahinga tayo. Hindi, tatanungin ko nga kasi 'di ba may mga special 'yon pagka ganyan, may mga special. Baka may acting si Direk Babet, hindi ako kasama doon, ikaw lang. Senakulo ang tawag doon. Hindi, Senakulo. alam nyo, I really wanted to hear what Attorney Danicon you said before that you do pabasa. Oh yes. I think you have to do that. Yung kasi nung bata kami, merong isang libro, na puro verses. Kung saan isinulat ni Father Mariano Pilapil yung pasyon o paghihirap ng poong Hesukristo. Okay, pero nagsimula siya nung kapanganakan. In fact, hindi pa kapanganakan. Yung pasyon na yun, nagsimula sa conception pa. Okay, nagsimula pa nga kay Santa Ana yun So, yan. So, puro verses. Pero yung verses kasi na to, tungtula, ay perfect ang meter. At sapagkat yun ay perfect ang meter niyan, may mga kanta na tugma yan dyan. Kaya nga gusto ko mapakinggan. So, kinakanta namin yung pasyon. So, kaya mo pang gawin? Yes, of course. Nang si Judas tingnan mo? ay madulas. Siya yun O yan siya lang yun siyang gumagawa niyan. Ako hindi ako gumagawa niyan, siya lang yan Well anyway, abangan niyo po yan Naku, kaabang-abang yan sa mga susunod na mga episodes. Pero parang nawawala na yung na yan. Tradisyon. Yung tradisyon na yan. Parang bihira na akong makadinig ng mga pabasa. Kasi nung bata kami, ang mga pabasa, may microphone pa yan Hindi nga ako nakakatulog dahil dyan Sabi ko, ano ba yun? Kailan oras ba matatapos yun? Dapat doon, baguhin mo yung frame of mind mo. Pagka ikaw ay nakahiga sa kama at merong bumabasa na may microphone, isipin mo na ikaw ay kinakantahan ng lalabay. Para makatulog ka. Lalabay. Ang sama ng boses Hindi totoo. Kasi taga-Tondo ko At saka hindi, meron kasing lumang paraan ng pagbasa na talagang parang ganyan. Meron dito, dati sa amin, bahay namin, meron dito kumakanta, meron din sa kabila. Yes, nagsasagutan sila dati. In fact, kami, nung bata kami, isang grupo kami, gumagaygay kami. Anong gaygay? Parang hopping. Nagpapabasa hopping kami. From one pabasa, kakanta kami dyan ng mga 1 oras,
pupunta kami sa kabila, siyempre iba pakain doon. Sabi ko na nga ba yung pakain ng habol dun eh. Di kakanta kami isang oras doon. Minsan, dinaabot kami na hanggang 3:00 ng madaling araw sa pagbasa. So, ang ibig sabihin yan, abangan nyo po ang pabasa ni Attorney Danny Con. Pagka kasi mahal na araw, bawal ang karne. So ang mga kinakain mo, puro lang. Isda. Gulay. Ganon. Okay, so, uulitin ko. Abangan niyo po ang pabasa ni Attorney Danny Con. Ayan, ha? Ako po yung Mari ng Bayan, Mariao. Danny Concepcion po. Attorney di Campanilla ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pabasa. Abangan. Bye.